Hello mga kasari! Welcome back to my YouTube channel. Today is Saturday, April 26, 2025. And for today's video, another diskarte tips na naman ang isi-share ko po sa inyo. Ito po yung mabisang diskarte sa pagpapatakbo ng sari-sari store or ng ating tindahan. So, ano-ano nga ba ito mga kasari? Nagsulat po ako dito ng 5 na diskarte na ginagawa ko or ginagawa ng ibang sari-sari store owner sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo, ng kanilang tindahan. So, number 1, kapag may benta na ang tindahan, ay agad namimili. Yung kumbaga mga kasari, kapag may benta na, maliit man o malaki, ang kanilang sari-sari store at sari-sari store ko din, ganun guys yung ginagawa ko ngayon. Hindi ako nag-iipon muna ng 2 days, 3 days, tapos tsaka mamimili. Ang ginagawa ko guys, halos araw-araw kaming namimili ni partner dahil sobrang lapit lang naman ng pamilihan dito, kabilang barangay lang. Hindi naman kami umuubos ng or nagsasayang ng gasolina kasi ang gasolina ni partner sa kanyang motor ay sobrang mura lang. And hindi naman kami nakakaubos ng 50 pesos, ilang balikan na yon. So, hindi ako nagpapadami, nag-iimpok ng pera dito. Basta kapag may benta na, namimili na ako agad-agad. Kaya guys, madalang na akong mag-order kay Pure Gold. Kahapon nga dumating ang Pure Gold, hindi ako nag-order. Parang once a month na lang ako mag-order kay Pure Gold, ganun guys. Tapos, ang kagandahan kasi nun mga kasari, kapag kasi nag-order tayo, wait lang guys, may magka-cash out. So, ang kagandahan kasi mga kasari na ikaw mismo yung namimili, kaya hindi na ako masyadong nag-order sa Pure Gold, sa grocery, kasi nga mga kasari, ako mismo yung nagpipik, ganon, tapos nakikita ko yung item, kung magkano din yung presyo. Alam ko rin yung dadamputin ko kung ilan. Kasi minsan guys, kapag nag-order, diba tayo, iba yung order natin sa nilalagay sa cart. Tapos pagdating sa'yo, hindi naman to ang order ko. Parang ganon guys. Pangalawa, may magandang pakikisama sa customer at sa iba pang may-ari ng tindahan or sa iba pang sari-sari store owner. So, kapag may maganda kasi tayong pakikisama mga kasari, lalong-lalo na sa customer natin, babalik at babalikan po talaga tayo ng ating mga customer. Tingin ko kahit mahal yung paninda mo, basta maganda ka makisama sa customer, babalik at babalikan ka. Bibili at bibili sila sa'yo. And sa mga kakompetensya mo naman tindahan, hindi mo sila tinuturing na kumbaga kalaban. Tinuturing mo na kapwa mo tindera na gusto lang din kumita. Ayun, masasabi mo na maganda yung pagpapatakbo mo ng sari-sari store mo kasi good sports ka, parang ganon. Hindi ka naninira ng ibang sari-sari store owner para mapaigi yung tindahan mo or ikaw. Ganon guys. Tapos number 3, alam mo ang tama at mali. For example, sa items, alam mo yung tama na makakaganda sa tindahan mo, hindi yung mapapasama ang tindahan mo. Yung tama na kung ano yung dapat mo lang ibenta, yun lang. Tapos, mga hindi ka masyadong nag-i-stocks ng sobrang dami. And alam mo din yung tama at mali. Dapat yung first come, first serve, alam mo din kung sino yung unang dumating na customer. Syempre bilang isang tindera, uunahin mo kung sino ang nauna. Hindi porket kakilala mo yung sumisiksik or kapitbahay mo ay uunahin mo na. Syempre isipin mo din yung kapakanan ng nauna sa'yo. So yun guys, yung dapat alam mo yung tama at mali. Sobrang dami pa guys na instances na masasabi mo yung tama at mali. Bilang isang tindera, dapat alam natin yan Tsaka bilang isang adult, dapat alam na natin, hindi tayo mga bata na, alam dapat natin ang tama at mali sa ating pagpapatakbo ng ating tindahan. So, ayun po mga kasari, tama yung marunong kang mag-check ng mga paninda mo, yung expiration, marunong kang mag-check kung ubos na ba yung ganito, ubos na ba yung ganyan. Ang mali is yung tatamad-tamad ka, pa cellphone ka lang, hindi mo alam, ang dami na palang mga ubos na mga fast-moving items, ganyan. So, pang-4, wait lang guys, parang may tao sa labas. At ang pang-4 naman mga kasari, inuuna mong magparami ng paninda
bago mag-ipon. Yun guys yung maganda eh. Lalong-lalo na kung nag-i-start ka pa lang sa pagtitindahan. Hindi ka muna nakapokus sa pag-iipon. Nakapokus ka muna sa pagpaparami ng paninda mo. Lalong-lalo na kung nag-start ka sa hindi naman ganun kalaking halaga. Tapos, hindi pa kumpleto yung paninda mo. Mga basic needs, mga fast moving items pa lang yung meron ka. So, nagpo-focus ka para mapadami mo yung paninda mo. Na kung ano yung wala sa'yo, mapoprovide mo na. Hindi yung kaka-start mo pa lang, nag-iisip ka na agad na kumuha sa benta mo ng 200 a day, eh nagsisimula ka pa nga lang, di pa gaano din kalaki yung sales mo everyday, di ba? So, dapat, yun nga, inuuna mong magparami ng paninda bago mag-ipon. Yun guys, yung diskarte sa papatakbo ng sari-sari store. At ang panglima, at huli mga kasari, is inaalam mo kung ano ang malakas sa pwesto mo. Yung malakas sa area mo. Kasi bilang sari-sari store owner, parang diskarte natin yan eh. Kung saan tayo kikita, dun tayo magdadagdag ng madaming stocks. For example, dito, sa sari-sari store namin, sa GCash, na ano namin na medyo malakas ang GCash ngayon. So, talagang kapag alam namin mga kasari na ubos na yung cash on hand, ika-cash out na namin agad-agad yung laman ng aming GCash app or ng aming cellphone para magkaroon ulit kami. Kaya nag-avail kami guys ng GCash card para hindi ganun kalaki ang makalta sa amin. Parang nagwi-withdraw lang kami, parang ganun. Tapos, ayun nga, kapag alam mo kasi kung ano yung mabenta at malakas sa pwesto mo, syempre doon ka magpo-focus eh. Para nga naman medyo malaki yung kitaan or yung kikitain natin sa araw-araw. Syempre bilang isang tindera, matuto din tayo maging observant sa paligid natin, sa mga customer natin, kung ano yung mga request nila, ganyan. So dito guys, ang end demand talaga dito is GCash, tsaka yung mga inumin, mga kape, ganyan. Yan yung mga mabebenta dito mga kasari. Cobra, Sting, Coke mismo. Kasi yung bentahan natin is very affordable. Yun na rin guys. Very affordable yung mga paninda natin. Kaya yun yung binabalik-balikan ng ating mga customers. So yun lang naman mga kasari ang diskarte ko at diskarte ng ibang sari-sari store owner sa pagpapatakbo ng kanilang sari-sari store. Itong vlog na to, simple vlog lang to mga kasari na maaaring makatulong sa mga new sari-sari store owner, new business owner, ganyan, or hindi pa nagsisimula or kakasimula pa lang. So, yun lamang mga kasari. Thank you so much for watching. Magandang araw po sa inyong lahat. Happy selling na din po. Bye guys!